Maayong adlaw kanina tanan. This is Mr. Erwin, known as Erwin HR on Facebook. Kinokompirma ko po na mag-uumpisa po ang OFW Zero Remittance Day on the 80th birthday of our beloved former President Rodrigo Roa Duterte, which will be on March 28 until April 4. And I hope that our respected President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand Marcos Jr. will hear us, OFWs. Please send our beloved President Duterte back home. Please. I have nothing against you. Just please send him back home. This is the call for all OFWs around the world. Thank you. Dahil alam niya, may genetic predisposition yan para pagiging diktador at para maging magnanakaw. O, di ba? Kaya never niya kinonsider na suportahan niya si Marcos Jr. In fact, ang hinanakit niya Marcos Jr. at ng kanyang asawa, hindi raw tinalaga kasi ni Presidente Duterte si Marcos Jr. bilang Secretary of Agriculture nung panahon ni Presidente Duterte. Mantakin niyo, kung inappoint siya na Secretary of Agriculture ni Presidente Duterte, di lahat ng problema natin ngayon, naging problema natin noong panahon ni Duterte. Nakita niyo naman estilo ni Duterte. Nung tumaas ang presyo ng bigas, tinawag niya lahat ng mga traders. At sinabi niya doon sa pinakamalaking trader, harap ko yan. Ako pa nga pinatawag sa telepono. Tinawagan ko, abay ng kinuha ng telepono, sabi niya, "Putang! Ilawas mo ang aking bigas. Papatayin." Di lumabas ang bigas. Mantakin nyo, kung si Junior nakaupo, la 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 la, tumataas ang presyo ng bigas, la 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 la. Di ba ganyan naman ang nangyari ngayon? Wawa sila, di makabili ng bigas, mayaman kami, dami namin nakaw ng tatay ko, at dami namin kita pakialam namin sa mga nagugutom na mga Pilipino. Di ba? Pabuti na lang, hindi talaga tinalaga. Pero talagang alam mo, sabi ng informante ko, yung Lisa Araneta, galit na galit. Dahil hindi tinalaga ang Marcos Jr. bilang Secretary of Agriculture. Well, pasensya na po kayo, pero talagang ang galing ng judgment ni Presidente Duterte pagdating sa character. Alam niyang bulok ang Marcos, hindi lang ang senior, kundi pati ang junior. At kaming dalawa ni Inday Sara hanggang ngayon walang sinabi kundi, anong sinabi ko sa inyong dalawa? In fairness, hindi na niya sinasabi yun. Napagod na siya. Paulit-ulit na, anong sinabi ko sa inyong dalawa? Sorry na nga po, budol na nga, guilty na nga as charged. Okay? So anyway, yun po, anong ibig sabihin ni Inday Sara? Nakalimutan ko, didiscuss ko pala yun. Ibig sabihin, pag siya'y pumulit umuwi, peg! Wika nga ni Maharlika, gurgur. At hindi po ako talagang magugulat kung talagang gugurgurin ng presidente kung siya makauwi ngayon. Dahil ang gusto talaga nila, pulbusin ng Duterte, tanggalin ang lahat ng banta sa kanilang pagnanais na manatili sa pwesto till kingdom come. Alam mo, nakapagtataka no? Gaano mo pipigilan yung iyong paghangad sa kapangyarihan? How much is enough? Hindi pa ba sapat na sang-ayon sa Guinness Book of World Records, Marcos na ang pinakakorap sa buong kasaysayan ng buong daigdig at nais pa nila magpatuloy sa posisyon? Hindi pa ba yung sapat na miski ang mga anak ng mga apo sa tuhod ni Marcos Jr. hindi na magtatrabaho sa dami ng tagong yaman nila? Gusto pa rin nila mas lalo pang marami ang kubra nila. Wala talagang limitasyon ang pagiging gahaman sa pera, sa kapangyarihan. But there has to be an end to this. At yan ang aking pakiusap sa aking mga kababayan. Tayo po, dahil sa kasaysayan natin ng 1986 na sinugi natin yung pamilang yan, nagkaroon tayong saligang batas na kinikilala ang kapangyarihan natin na tsugin
ang mga walang kwentang mga leader. Paumanhin po, nabudol tayong lahat. Pero ngayong nakita na natin kung gaano kabulok itong sistemang ito na ibinigay ang isang Pilipino sa mga dayuhan para lang mawala ang kanilang mga kalaban sa politika. Panahon na po na maulit ang kasaysayan. Tama ba ho o mali? Lahat ng tama, raise ng hand. Lahat ng tama, like. Hindi na po pwede tayo magtagal na ganito. Yan din po ang sinabi ni Inday Sara dito sa rally sa Daheg. Kung tayo po ay mag-aantay ng 2028, wala na po tayong 2028 at the rate na lumulubog ang bansa sa ilalim ng administrasyon na ito. Karapatan niyo po yung husgahan. At dahil nasa saligang batas ang people power, Judge Santiago, pasensya ka na. Hindi mo ako madidemanda ng inciting to sedition dahil ako, alam ko ang limitasyon. Ang sinasabi ko lang, mag-people power na tayo dahil yan ay legal sang-ayon sa ating saligang batas. Ang mali po ay yung ginagawa ng mga kakampi ngayon ng Marcos Jr. na CPP-NPA na gumagamit ng dahas, pinapatay ang kapwa Pilipino. Pero hindi po mali ang magsabing mag-people power na tayo dahil yan ay nasa saligang batas. Yan ay kabahagi ng kasaysayan. At kung minsan nag-people power tayo laban sa isang Marcos, mag-people power na naman tayo laban na naman sa isa pang Marcos dahil sa kalabisan nila sa kapangyarihan. Hindi po tayo yan madidemanda ng kahit anong kaso dahil ang aking lisensya para magsabi na mag-people power tayo sa ligang batas. Sa mapapayapang pamamaraan, walang gamit ng dahas at hindi papatay ng kapwa Pilipino. Medyo nakakapagod na rin po talaga, no? Na talagang ginigising natin yung mga tao na maghusga na. Pero kung titigil lang po tayo, baka humupa na naman ang ganit ng taong bayan. Dulot ng pag-aabdak at pagkikidnap kay Presidente Duterte at pagdadala sa Daheg. Hindi po matatapos itong ating impyerno na dinadaanan ngayon sa Pilipinas kung hindi po tayo maghuhusga at kung hindi natin gagawin ang katungkulan natin bilang mamamayan na iwasto muli ang pamamaraan sa ating gobyerno. Yun lang po. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Hanggang sa muli po, ito po ang inyong Spokes ng Bayan, reporting live from the Netherlands, saying, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. God bless the Philippines.